silang pansinin, Brad. Hindi yan sa panlabas na anyo nasusukat. Kasi kahit malaki ang ngipin mo sa harap, at least di ka nangangagat. Now look at that. Baby face ka pala, Brad. Totoo nga ang balita. Sariwang-sariwa. Tignan nyo yung mukha, kala mo di tumatanda. Tama ka, cute daw, buli ka, bata ang buya. O ba't ka natulala? Di mo na gets yun? Gusto mo ng eksplanasyon? Tumuli ka, bata ang buya, kaulagot namin ko si On. Ganon yun. Yung mga nandito ngayon, alam nilang magaling kang magluto. Ang tanong ko lang, ano naman? Anong silbi ng pagluluto? Anong silbi ng pagluluto mo kung anong silbi ng pagluluto? Kung di mo naman, bakit pa palagi mo yung pinagyayabang? Anong silbi ng pagluluto? Bakit mo ba yung palagi pinagyayabang? Yun ang di ko maintindihan. Kasi isipin nyo na lang, kahit magaling kang magluto, eh ikaw naman yung gusto nilang tikman. Kaya, huwag nyo siyang hahamunin. Kasi siya yung maghahain, pero ikaw yung lalamunin. Ganun siya kagaling. Sa mga baraka, bubusugin. Kung gusto mo ng beef, ikaw ay kakarnihin. Sa sarili mong mantika ka, kikisahin. Yung kusina at flipta, kaya niyang pagsabayin. Kasi mapabatil ora, paniguradong may makakatikim. Pero meron akong ginigim-gim. Kasi magkaaway kami nito dati. At kasalanan ko yung lahat kung bakit yun nangyari. Kaso sobrang bait nito. Kaya wala akong masabi. Isipin nyo na lang ha, ang laki-laking lalaki. Pero siya yung gumawa ng paraan, magbati lang kami. Eto, trivia lang pre. Alam nyo bang sobrang tapang nito? Huling iyak niya nung pinako pa si Kristo. Napaka-astig, 3 beses niyang nagpatuli ito. Sa sobrang lupit mo, pati asawa mo, pinagmamalupitan mo. Talagang maangas to. Yung ninong niya nga ninong niya, hinamon niya ng mano-mano. Habang ako, last performance ko, nagkalat sa entablado. Binatibag na lambaso, na-choke na blanco, nakalimot aminado. Ulyanin na ako, pero itong tatandaan nyo, na mawawala ako sa rounds ko, pero hindi sa tabi mo. Napakagaling, di ba? Ano yung sinasabi mong hindi ko magets? Yung mukha ko daw parang puwet ng baby? Aba, tinamaan ka ng lintik. Eh, ikaw nga sa sobrang baby face mo, dinilaan ka ng tik-tik. Hindi lang face ang baby, pati pototoy niyan. Kaya kapag umiihi, hindi pa sanay. Ang itlog mo daw, bugday kagamay. Pero ito, real talk. Kung hindi dahil kay Sinyo, wala ako dito. Salamat, sinabit mo ako sa guesting mo. Nung nalaman niya kasing gaganapin to sa City of Smiles, bigla niya naalala yung ngipin ko. Kaya naman sa wakas, nasilayan ko din ng gagandahang Bacolod people! Bilang gante sa kanyang inasal, mamaya tuhog siya sa isol. Pero, si Sinyo, ang pinakamabait na taong kilala ko. Parang sugo. You are chosen. Minsan may namalimos sa kanyang homeless, binigyan niya ng ulam. Yung frozen. Sobrang bait nito, hindi nga sumasagot to eh. Sa kalagitnaan ng fist fight, yung mga matatanda, tinutulungan niyang tumawid habang naka-green light. Pero pati sa akin, mabait tong si Sinyo. Pinagdasal niya nga na sana huwag bumagsak yung sinasakyan kong eroplano, tapos niyakap ako ng tight.
Grabe, kinilig pa ako ng sobra, tapos malalaman ko, sabay lang kami ng flight. concern ng Mr. Cicinio para sa kaalaman ng lahat. Yung misis niya, binigyan ng anting-anting, tanda ng pag-ibig niya. Pagdating namin sa naiya, para di malaglag bala, ikinuwintas niya sa misis niya. Hindi lang siya tao, pati sa hayop, mabait tong Cicinio. Tinuturing niyang importante. Sobrang niyang sweet yung aso ng kapitbahay, pinakain niya ng tsokolate. Bilang kapampangan, yung pag-ibig ni Sinyo, yung pagiging mahilig ni Sinyo sa mga aso, hindi niyo kayang gawin. Hindi niya lang basta inangalagaan yung aso, kinakain niya din. At si Sinyo, ang taong hindi marunong magsinungaling. Alam niyo ba, di ko pa natitikman ng inasal sa Bacolod? Sabi ni Sinyo, masarap daw. Totoo ba? Ba, teka, ba't parang mahina? Masarap ba ang inasal sa Bacolod? Aba, hindi nga nagsisinungaling si Sinyo. Masarap